regalo na siyang liog. What's up mga langga? May yung udto or may hapon katantanan mga langga. Today is December 26. Number 26. December 26, 2025 mga langga. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo po ay nakagayak po ako ngayon. As usual, nakabihis tayo at nakakilay tangyan mga langga. Kasi, aalis kami ni Insik. Kung natatandaan nyo po mga langga, diba, marami kaming mais noon. Marami kaming mga mais na gipaksi, gilobo. Yun ba? Yung sinabi ko sa inyo na kanang parte na mga parte nila ni Insik dun sa lupa na tinamnan. So ngayon po ay natapos na pong ipagiling, natapos na po lahat, paksi, natapos na sa paglubo, then ngayon naman natapos na din siya sa pagbilad sa araw, sa papatuyo, at natapos na din siya sa pagiling sa wakas. So pinarte-parte na siya mga langga. Party sa amin, meron ding party sa mga auntie at saka sa uncle ni Insik mga langga. Kaya ngayon, nakiusap yung isang auntie ni Insik na nasa Panalipan na kung pwede, yan si Papa. Na kung pwede daw mga langga ay ihatid namin ni Insik yung kanilang parte. Kasi wala daw silang masakyan at hirap din sila sa paghanap ng masasakyan at hirap din silang iwan yung mga anak nila. Kaya pagbigyan natin mga langga since Pasko, ihatid na lang natin. Okay, it's not a big deal man, no? Makakatulong din tayo din, kawawa sila, wala po silang masakyan ba, wala po silang motorsiklo. Siguro kailangan na din nila ang bigas, kaya malaking tulong din sa kanila itong ano. Yan, no? Nilagay na ni Insik dyan sa motorsiklo mga langga. Dalawa yan, nasa kabila yung isa. Oh. So pinarte-parte pa talaga siya sa 8. Bali yung parte ni Mama ay kami po yung ano, tumatanggap ng parte. Kahit kami na yung ano mga langga, basta importante na nakatulong din kami sa kanila. Tapos sa mga ibang mga auntie tsaka uncle ni Insik na nasa Mandawi, yung iba kinuha na. Tapos ito lang yung ihatid namin mga langga kay kawawa man. Pero bago po kami pumunta ng Panalipan, dadaan po muna kami sa aming session kasi ngayon ay schedule namin ng hilot. So punta muna tayo sa hilot mga langga para tuluyan itong gumaling itong ating shoulder, no? Kaya let's go mga langga, samahan nyo kami ulit sa aming biyahe. So, gunit ragod pa kayo, mura magnebuhok sa kong likod. So, ayun mga langga, no? Medyo malayo-layo din ang Panalipan mga langga. Asa helmet? Helmet ba? Ay pa. So, ayun mga langga. Kaya yun, ano muna tayo, daan muna tayo sa hilot. Kasi paminsan-minsan mga langga, sumasakit pa talaga tong shoulder ko. Maraming pawis ko eh. Sumasakit yung shoulder ko mga langga, kaya hindi pa muna tayo pakampante, no? Kailangan pa muna nating consistent talaga yung pagdaan sa hilot mga langga. So once a week po kami pupunta sa hilot mga langga kasi kailangan yun. And ayun, pagkatapos nun diretso na kami sa Panalipan mga langga. So sana maganda yung panahon. Mainit naman panahon mga langga, sana huwag umulan. So abangan nyo mamaya mga langga, ha. Hindi naman expect na makakapunta kami ngayon sa Panalipan dahil akala namin kukunin talaga nila, kaso lang nakiusap si Ate Rita, yung auntie ni Insik, yung pinakabunsong kapatid na ni Papa, Mama, na pwede ba daw ihatid namin since ano naman, may motorsiklo kami, tapos sila wala ba daw silang masakyan pagkuha dito, so nakakaawa naman. Pagbigyan natin mga langga. And sumama na rin ako kasi magpapahilot kasi ako mga langga, kaya diretso na lang kami para din makabisita rin kami sa kanila doon. Kaya abangan nyo mamaya mga langga. Si Papa, oh. Si Papa tsaka si Insik, ready na kami. So let's go. Ang paano ba? Matantang. Alsa, hinahinap tong alsa. Saan mga kalangga? May helmet tayo, ha. Huwag kayong mag-alala. Makakabili din tayo ng helmet mga langga, oh. Helmet para safe. Kaya let's go na. Alis na kami. Papa, alis na kami. Bye. Bye-bye, Sphinx. Alis muna si Mami. Ha, magatog sa bugas. So ayun mga langga, nag-start na po kaming magbiyahe, no, papuntang Panalipan. Pero bago po pala kami dumiretso sa Panalipan mga langga,
ngayon po kasi ang schedule ng hilot session namin, kaya dadaan muna kami mga langga. Hindi lang po ako yung mapapahilot, pati na din si Insik mga langga. Dahil masakit daw yung kanyang likod, siguro sa lamig, dahil din madami siyang binuhat no na mais no nagpagaling siya mga langga, kaya magpapahilot na rin din siya. So today po ay schedule ko po ng pahilot, kaya andito na po tayo. Ilang minuto lang yung tinakbo ng motorsiklo papunta dito sa Barangay Manggilang. So ayan po si Kuya Alex, siya po yung manghihilot po, na napakagaling manghilot talaga mga langga. So ayan, ni-ready niya po yung yung lugar. Tapos ayun, nag-start na po kaming maghilot no. So nag-burlesque po ako dyan mga langga, without joke ra kanang lang, sa likod lang naman, kaya ni-roll down ko lang yung yung gamit ko ng konti. Tapos yun naghilot siya sa sa may right shoulder ko, punta dito sa may leeg. Yan mga langga. Pero may takip yan sa likod mga langga, mayroon takip yan sa likod, huwag kayong mag-alala. Hindi din naman sanay na naman si Kuya Alex na maghilot ng kahit nga dito sa may dibdiban, sa may iba't ibang parte ng katawan, basta alam niyo naman yung manghihilot. So ilang minuto lang po yung hinilot niya ako, madali lang pong matapos kasi po hindi naman po masyadong grabe yung damage no sa sa shoulder ko, hindi na masyadong lamig, kaya madali lang po akong matapos. Tapos Insik na naman yung sinunod niya. Ayan, yung pako-pako ba, yun bang para bitang pakpak natin sa likod, yung parang may buto dyan sa likod ba, yan yung hinilot niya mga langga, dahil napakadami daw lamig yung likod ni Insik mga langga. Tapos ayun mga langga, hindi na natin pinapatagal or transition na tayo. Pagkatapos ng hilutan ay ayun, hindi na ako napag-video ng mataas mga langga. So nag-continue na kami sa aming biyahe. Kung nakita nyo po yung mga mesa na yan mga langga, makita ko po sa inyo yung maraming mesa dyan sa gilid ng kalsada. Yan yung mga nagtitinda ng bingka dito sa Katmon. Teka lang ha, yan yan. Yan yung mga mesa na yan mga langga. Yan yung stall ng mga bingka, tindera ng bingka dito sa Katmon. Kaso lang walang masyadong nagtitinda ngayon dahil nga katatapos na ng Pasko. Siguro pagkatapos pa ng New Year babalik yung tinda. Meron namang nagtitinda pero lang talaga, kanang konti lang ba. Kaya yan, tuloy-tuloy na yung biyahe natin mga langga. At yung mga oras na yan ay hapon na talaga, kaya nagmamadali kami dyan. Pero pa rin, kanang tamang-tama pa rin naman yung takbo natin, no? Hindi masyadong mabilis kasi hindi naman mabilis mapatakbo si Insik mga langga, para safe din tayo. Ayan, pero hindi talaga biro yung layo mga langga So yung Panalipan po ay malapit sa dagat, malapit din sa sapa, parang magkarugtong yata or mag-abot bitaw. Yan yung madaanan natin mga langga. Maraming nagtatambay dyan sa gilid ng kalsada, nagdadala ng pagkain, yung iba kagagaling lang jogging, tapos diretso dyan magpapahinga ba. Magandang pahingahan dyan mga langga. Bala ka namin ni Insik na one of these days kapag punta kami Panalipan ay dadaan kami dyan. So pagkatapos ng mahaba-habang biyahe mga langga, ayun, nakarating na kami dito sa Panalipan talaga, sa lugar ng auntie ni Insik, no. So nasa babang parte yung bahay ng kanyang auntie mga langga. Nasa gilid lang ng highway, pero nasa babang parte siya mga langga. Teka lang, mapakita ko sa inyo mamaya ha. Sisilipin natin mga langga yung lugar kung saan sila nakatira. Diyan mga langga, yan. Yung bahay na yan, yung parang may green na yan yung nakatayo na yan yung auntie ni Insik mga langga. So diyan tayo maghahatid ng bigas mamaya, no. Yung likod, nakikita nyo yan, dagat yan tsaka sapa. Parang nagkarugtong daw sila yung dagat tsaka sapa mga langga. Maraming bahay dyan, para siyang squatters area ba. Pero lang, kanang dikit-dikit yung bahay. Kaso lang yung mga bahay dyan, yung iba mga malalaki. Lalo na dun sa sa tawid sapa or tawid dagat. Yan. Mga malalaki yung bahay dyan mga langga. Pero dito banda kina auntie ni Insik niya, Ate Rita, ay mga maliliit lang yung bahay nila, pero parang dikit-dikit ba. Dikit-dikit yung ayun yung buhay. May aso pa dyan sa bubong na yan. Gandang tingnan yung yung mga bahay dyan sa sa ibabaw na part. Parang mayayaman yata yung nakatira dyan kasi ang lalaki ng bahay nasa mga upper part talaga mga langga. Tapos ang kinagandahan dito ay malapit sila sa dagat. Yan si Insik mga langga, ina-unload na or kanang
tinatanggal na yung mga tali sa mga bigas ba. Kasi tinatali namin yan mga langga para hindi kami masyadong mahirapan sa pagbiyahe. Kasi nga malayo yung pinanggalingan, no? So medyo mahaba-haba talaga yung nilakbay natin mga langga o binyahe natin yan. Sakto na sumasakit na yung puwitan ba. Kaya, ayun, talagang kailangan na kailangan talagang ng hiktan bitaw or kailangan talaga ng lubid na kanang para safe yung pagbiyahe natin ba. So ayan, ganda dito mga langga, maganda siya. Lalo na kapag ganitong panahon, maraming nagja-jogging, maraming nagti-tiktok sa daan mga langga, pero hindi ko lang pinapakita yung kasi nga makamagalit yung nag-tiktok ba. So meron pang kanang dito kanang loto outlet sa. So papasok na tayo dito sa looban mga langga, sinsik doon dumaan sa kabila. Kaso lang ayoko doon kasi matarik ba, baka mahulog tayo, no. So pasensya na kayo kung medyo konti lang tong na video ko papasok ha. So ayan si Ate Rit, tsaka yung bahay nila. Kasi nakakahiya po, baka maghalit sila ba na videohan natin sila, no. So ayun mga langga, nahatid na natin yung bigas. At papauwi na din kami mga langga. Nagsuot na ako ng jacket ko. Ito yung sweater ko mga langga. Bigay to ni Auntie Josephine, galing California. Thank you so much Auntie sa iyong sweater na napakaganda. May partner ito na na pajama. Napakaganda din. So hapon ng mga langga, alas 5 na yata. Paniguradong gagabihin kami nito pag uwi sa bukid. Pero okay lang, at least nahatid natin yung bigas mga langga para kay Ate Rita, no? Pasensya na kayo hindi ko na video yung pag kay nakakahiya kasi baka magalit sila ba videohan, no. So papauwi na kami mga langga. Tingnan ko lang, sumpay manas dagat oh. Merkado ba? Hindi sabi. Sabi, pasiguro ko manirado, no? Yan lang tapay ito buhay eh. Karga ba haragay sa pikas? Pwede. Lawa din. Maraming mga sasakyan ngayon mga langga kasi rush hour. Sakay na tayo. So yan mga langga, nakasakay na tayo, no. Alis na tayo mga langga. Alis na tayo. Ay sa lang ha. Dito. Biyahin na tayo mga langga. Hello. Wapo mo nagpapas ng hapon na lang. Lalong gagwapo sensitive pag magabi na. Mag-focus ka dyan eh. Malapit dito yung dagat mga langga. Ang ganda ng dagat. Taob. So see you later mga langga. See you later. Paano matulad ang adlaw? Sabihin ko lang nung naglungag ko. So ayun mga langga, kakarating lang po namin sa bahay. Gabi na gid mga langga, time check alas 6:14 na ng gabi. So gabi na po talaga mga langga. So ang importante nito ay nahatid natin yung bigas kay Ate Rita. Tapos ayun, nakapagpahilot din tayo mga langga. Kaya double purpose yung lakad natin kanina, no. And sakto mga langga, pagkarating namin, umulan. Saktong-sakto, no. Dininig talaga ni Lord yung prayer natin na bigyan tayo ng magandang biyahe at magandang panahon. So ayan mga langga, medyo nakakapagod din ang biyahe. Uy, ang layo kasi ng Panalipan mga langga. Kaya sakit ng lubot ko, sakit ng puwet ko, ng balakang ko, sakit. Kaya pahinga muna tayo mga langga.
So maraming salamat ulit at nagutom na din kami kaya hindi man kami nag-lunch kanina. Hindi man kami na nanghalian. Kaya nabusog kami sa kuan ba? Sa aming breakfast. Tapos parang nakakasawa din yung kuan ba? Yung ulam. Char, nasawa. Kaya na pa man. Ang wala na, di ba? Magpangita na ni. So, ayun na lang muna mga langga. Mag-prepare pa ako sa hapunan namin kay gutom din daw yung driver. Nako, si Insik. Ayaw, be. Ayaw. Ang bebe, nampulang ko. Ay. So, hanggang dito na lang muna mga langga. Maraming salamat ulit. Sana mag-ingat kayo lahat dyan. Mahal namin kayo. Thank you ulit sa panonood sa lahat naming mga video or vlog. So, hanggang dito na lang muna. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye-bye you and happy. And Merry Christmas ulit. Advance Happy New Year. So, bye-bye.